Kumusta po kayo mga kinigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Medyo maselan po itong ibabahagi kong kwento. Kung kaya, nais kong ilihim nyo ang tunay na pangalan ko. Masasabi ko pong ako ay isang mabait na tao. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Yan po ang madalas na sabihin ng mga tao sa akin, mga kamag-anak namin at mga kaibigan ko. Pero biglang nagbago ang lahat. Ganon po pala kapag nakaranas ka ng isang masalimuot na pangyayari sa buhay mo. Maaari pala itong makapagpabago ng pag-uugali ng isang tao. Nagsimula po ang lahat nang magkaroon ng bangayan si tatay at ang panganay nilang kapatid na si Tia Ising. Ang pagtatalo po nila ay nag-ugat dahil sa kanilang lupang minana mula po sa kanilang mga magulang. Noong mga panahong iyon ay nasa Maynila na po ako at may isa ng anak. Wala akong kamalay-malay noong mga pagkakataong iyon na lumalim na pala ng gusto ang kanilang alitan. At hindi ko talaga inaasahan na mauuwi iyon sa isang malagim na pangyayari. Hindi ko naisip na dahil sa away nila ay magagaw iyon ang tiyahin namin. Lalo pa nga at kapatid niya mismo ang aming ama. Isang araw iyon na makatanggap ako ng mensahe sa aking cellphone. Talagang lubha ko iyong ikinagulat. Nung una pa nga ay ayaw ko pang maniwala dahil parang napakabilis naman ng mga pangyayari at di ko talaga inaasahan yon. Sa isang iglap ay nawala na ang tatay namin. Kaya nung araw ding yun ay nagpasya ako na umuwi sa amin. Naunawaan naman ako ng aking asawa at kanya akong pinayagang umuwi sa aming probinsya. Nang dumating ako sa amin, ay doon ko nalaman na nagkaroon pala ng malubhang karamdaman ang aming ama. Inilihim naman ito sa akin ng aking mga kapatid dahil ayaw nilang mag-alala ako. Nagtulong-tulong silang ipagamot ng tatay namin pero yun at yun din ang findings ng doktor. Kaya nagduda na sila sa totoong kalagayan ng tatay namin. Lalo na at nakikita pa ng mga kapatid kong patuloy na lumalaki ang tiyan nito. At may pagkakataon pa sumusuka na ito ng dugo. Kaya nagkasundo silang ipatingin ito sa isang manggagamot doon sa aming lugar. Dahil doon ay nalaman nilang kinukulang nga ito. Tama ang kanilang hinala. Kwento pa ng mga kapatid ko kung ano-anong bagay ang inilagay ng mangkukulam sa tiyan ng tatay namin. At ang dahilan ng pagsuka nito ng dugo ay dahil sa mga aspiling inilagay nito at ikinalat mula sa lalamunan hanggang sa tiyan ng aming ama. At ang mas ikinagulat ng mga kapatid ko at maging ako ay kung sino yung kumulam. Walang iba kundi yung tiyahin namin na si Tia Ising, kapatid mismo ng tatay ko. Gusto ko itong kasuhan ngunit hindi naman sapat yung aming ebidensya. At alam kong hindi ito tinatanggap pagdating sa korte.
Kaya natagpuan namin ang aming mga sariling para bang nakagapos ang aming mga kamay. Pakiramdam namin ay aping-api kami. Dahil kinamkam na nga ang lupang parte ng tatay namin, ay hindi pa ito nakontento. At kanya pa itong kinulam na hindi lang niya ito pinahirapan, kundi kanya pa talagang pinatay. Kaya dahil doon, ay biglang naiba na rin ang ihip ng hangin. Nagtanong-tanong ako kung sino ang maaring makatulong sa akin. Hanggang sa Maynila ko rin pala matatagpuan yung taong maaari kong lapitan sa ginawa kong pagtatanong-tanong. Kaya pagkalibing na pagkalibing ni tatay, ay bumalik na kaagad ako ng Maynila at pinuntahan ko yung tao. Isa itong manggagamot at nangkukulam din. Nang idulog ko sa kanya yung aking problema, ay nagulat ako sa kanyang naging tugon. Naunawaan niya raw ang nararamdaman ko, pagkat hindi rin pala iba ang naging karanasan niya sa aking isinalaysay sa kanya. Tuturuan na lang daw niya ako para makamit namin yung hustisya para sa tatay namin. Sinabi pa niyang mas masarap magiganti, lalo na at ako raw mismo ang gagawa, kaysa iasa ko raw sa ibang tao. Di ko alam, pero parang lahat ng sabihin niya noong mga oras na iyon ay nagustuhan ko. Para bang lahat ng lumabas sa bibig niya ay tama. Sabi pa niya, ang ituturo niya sa akin ay yung pinakamataas na uri ng pangkukulam. At kanyang sinabi sa akin kung anong mga araw ako dapat pumunta para sa aming gagawing pagsasanay. Mabilis na lumipas yung mga araw. Madali ko rin namang natutunan lahat ng kanyang itinuro sa akin. Dahil na rin siguro sa tindi ng nararamdaman ko, kung kaya, porsigido talaga akong matuto. Gusto ko talaga makaganti sa tiyahin namin. At nang dumating na nga ang tamang oras, ay akin ang isinagawa ang pangkukulam sa kanya. Walang ibang nakakaalam ng ginagawa ko. Kahit sa asawa at mga kapatid ko, ay akin talaga iyong inilihim. Mas mabuti nang gawin ko iyong mag-isa. Mainam nang ako lang ang nakakaalam, naisip ko pa noon. At kahit anong husay nung tiyahin namin, ay hindi talaga ito umubra sa itinuro sa akin ng matandang babae. Parang nagmistulang bagito mangkukulam lang ang tiyahin ko. Pinahirapan ko talaga ito araw at gabi. At nang masaya na ako at masapatan, ay di na rin ako nagdalawang isip pa na kitin ang buhay niya. Tama nga ang sabi ng matandang nagturo sa akin. Masarap nga makamit ang paghihiganti, lalo na kung ikaw mismo ang gagawa. Pero nais kong linawin na hindi ko sinasabing maghiganti ang sino man. Ito po ay sarili kong desisyon. At ibinabahagi ko lang ang aking mga naging karanasan. Ang ibabahagi ko po ay naganap. Mga 5 taon na rin po ang nakalipas. Ito po ay totoong nangyari. Kaya nga nakahiligan ko ang pakikinig ng mga kwento nyo. Dahil ako po mismo ay may personal na karanasan pagdating sa mga aswang. Bali nangyari po ang lahat nang sumama ako sa isang kaibigan. Nang magbakasyon ito dun sa kanilang probinsya. Hindi naman po tawid dagat yun sa kanila. Pero totoo pong napakalayo na naging biyahe namin. Noong mga panahon pong ito ay hindi pa ako naniniwala sa mga aswang. Ang paniniwala ko po talaga
ay sa mga palabas lang sila lumalabas at hindi sa totoong buhay. Nang dumating na po kami doon sa bahay ng kamag-anak ng kaibigan ko, ay medyo nawirduhan pa ako sa kanilang bahay. Hindi naman po sa panlalait pero di ko talaga inisip na ganun yung uri ng bahay na aming tutuluyan. Ngunit dahil nandun na kami kaya wala naman na po ako nagawa pa. At isa pa, inisip ko na lang din na hindi naman yung bahay yung dahilan ng ipinunta namin doon, kundi yung mga magagandang tanawin at yung plano namin paliligo sa mga talon. Kwento kasi ng kaibigan kong si Edward ay maraming talon doon sa kanilang probinsya. Ang isang bagay na nakatawag ng pansin pa sa akin at talagang naaliw ako ay yung alagang aso ng kamag-anak ni Edward. Malambing ito at mula nang dumating ako ay halos ayaw nang umalis sa tabi ko. Panay ang sampa nito at parang gusto pang magparaga. At dahil sa mahilig naman ako sa mga aso kung kaya naman natuwa talaga ako. Aliw na aliw ako sa alaga nila. Kahit saan ako magpunta ay lagi itong nakasunod sa akin. Kahit ang kaibigan ko pati mga kamag-anak niya ay napansin din yung ginagawang paglalambing ng aso sa akin. Sabi pa nila, noon lang daw nila nakitang ganon yung kanilang alaga. Dahil sa ibang taong nagpupunta sa kanila ay hindi naman daw ito ganon. Nang ikatlong araw na namin doon ay napagkasunduan na namin maligo na sa isa sa mga talon na naroon malapit sa bahay ng kamag-anak ni Edward. Balik kasama namin noon ang dalawa niyang pinsan at tiyuhin. Ang buong akala ko noon ay talagang malapit lang. Base na rin kasi sa pagkakasabi nila. Iyon daw yung pinakamalapit na talon doon sa kanila. Pero halos may 3 kilometro yata ang layo noon mula sa bahay na aming tinutuluyan. Kaya naisip kong paano pa kaya yung ibang balak namin puntahan. Pero nang dumating na kami dun sa talon ay nasabi ko talagang sulit naman. Dahil bukod sa napakaganda ng tanawin, ay ang ganda din mismo ng falls. Ang linaw pa ng tubig at malawak ang maaaring paglangoyan. Kaya habang naroon kami, ay talagang sinamantala ko yung pambihirang pagkakataon na iyon. Panay ang kuha ko ng mga larawan at bilang na bilang yung ginawa kong pag-ahon mula sa tubig. At ang nakakatuwa pa, pati yung aso nila ay talagang naligo. Huwag lang akong mawala sa tabi niya. Sinamahan niya talaga ako. Hapon na nang magpasya kaming umuwi noon. At parang napansin ko sa tinig at pagsasalita ng mga kaanak ni Edward na para bang alalang-alala sila. At para bang takot na takot silang gabihin kami. Ayaw nilang abutan kami ng dilim sa daan. Na nasabi pa nga ng tiyuhin ni Edward na masyado daw kaming nalibang. Kasinisi niya pati ang kanyang 2 anak. At nagmamadali silang nagligpit. Pero bagaman napansin ko iyon, ang tanging tumakbo naman sa isipan ko ay siguro dahil nga mahirap naman talaga ang maglakad sa gabi, lalo pa nga at flashlight lang yung mga dala namin. Yan yung naisip ko. Nung naglalakad na kami, malapit na noong lumubog yung araw. At yun na nga, kahit ayaw nilang abutan kami ng dilim sa daan ay nangyari pa rin. Tahimik lang kami noong naglalakad na kahit isa sa amin ay wala talagang nagsasalita. Kung kaya, nawirtuhan ako. Para bang may nalalaman sila na hindi ko alam. Yan yung pakiramdam ko. Yung aso naman ng mga oras na iyon ay naglalakad din sa may gilid ko. Hanggang sa bigla itong humiwalay sa akin
at lumihis ng daan. Pero bago pa iyon ay parang may narinig akong kaluskos. Ang ginawa ko naman ay agad kong sinundan yung aso. At natigilan din ako nang bigla itong huminto. Nang bigla itong kumahol. Mabilis kong tinutukan iyon ng hawak kong flashlight at talagang nagulat ako sa aking nakita at malakas akong napasigaw. May mga mata kasing nanlilisik at mapupula sa gitna ng makapal na talaibang iyon. Isang tao na may mahabang buhok at matindi itong naglalaway. Bigla namang nagtakbuhan silang lahat palapit sa akin. Nang tanungin nila ako kung anong dahilan ng aking pagsigaw, ay nawala na yung nilalang. Kaya sinabi ko na lang na wala na iyon. Na kahit di ko pala sabihin sa kanila kung ano yung aking nakita, na nakapagdulot talaga sa akin ng matinding takot, ay alam na rin pala nila. Pagkat mayroon palang isang angkan ng mga aswang doon, malapit sa pinaliguan namin. Dahil sa nangyaring iyon ay parang nawalan na ako ng ganang puntahan pa yung ibang talon na sinasabi nila. At makalipas siguro mga 3 araw ay niyaya ko na rin si Edward na bumalik na kami ng Maynila. At nung ko napatunayan na totoo pala talaga ang mga aswang. May naging karanasan po ako noon sa aswang. At iyan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po ay totoong nangyari. At talaga po ikinagulat ko. At halos hindi pa nga ako makapaniwala. Ipinanganak po ako at lumaki sa probinsya. May mga kwento-kwento na akong naririnig noon tungkol sa mga aswang, lalo na noong mga bata pa kami. Madalas naming naririnig ito sa mga matatanda. Pero hanggang sa mag-13 anyos na ako, ay wala naman akong naranasan patungkol sa mga aswang ni minsan. Kaya nga naisip ko pa noon na baka gawa-gawa lang nila yung mga kwentong iyon para takutin lang kami. Nang sa ganon, ay hindi kami magpagabi sa labas at kusa na kaming umuwi ng aming mga bahay bilang mga bata. Nasa ika-4 na baitang pa lang ako noon sa elementarya. Dahil patigil-tigil kasi ako. Pagkat lagi akong kinakatulong ng mga magulang ko sa kanilang mga gawain. Naasahan kasi nila ako sa maraming trabaho, mapabahay man o sa bukid. Kaya sa paaralan namin ay ako yung tumatayong pinakakuya ng mga kaklase ko. Tsaka yung pangangatawang ko kasi ay ibang-iba sa mga mag-aral ko. Dahil na rin sa batak ako sa mga mabibigat na trabaho. Kumbaga, sa mura ko palang na edad, bato-bato na ako. Kaya marami nga ang nagsasabi noon na baka hindi na raw ako lumaki pa. Minsan, habang nasa paaralan kami, ay isang kaklase namin ang bigla na lang nagsisigaw. Dapit hapon na nung mga oras na yon at naghahanda na nga halos lahat kami para umuwi. Walang tigil sa kakasigaw yung kaklase namin at paulit-ulit na binabanggit yung katagang aswang na kanya raw iyong nakita nang mapasulyap siya sa may bintana. Kaya pati yung iba naming mga kamag-aral ay mga natakot na rin kahit hindi naman nila nakita yung sinasabi ng kaklase namin. Dahil bakas talaga sa mukha nito ang matinding takot. Ako naman, noong mga oras na iyon,
ay kalmado lang. Dahil sa medyo hindi na nga ako naniniwala sa mga aswang noong mga panahong iyon. At isa pa, iba na rin ang katwiran ko tungkol sa mga bagay-bagay. Basta hindi nakita ng sarili kong mga mata, ay hindi ko talaga paniniwalaan yon. Kaya bilang kuya ng mga kaklase ko, ay pinakalma ko sila. Tinulungan ko yung guro namin na noon ay halatang natataranta na rin dahil sa mga naging reaksyon ng mga bata. Sinabihan ko sila na maupo lang muna sa kanya-kanyang upuan. Wala munang lalabas at tumahimik. Ilang beses kong inulit-ulit iyon hanggang sa marinig na nila akong lahat at tumahimik nga sila na parang mga nagsiupo sa kani-kanilang pwesto. Pero kitang-kita ko pa rin ang takot sa mga mukha nila. Kahit pa nga yung mga pinakamakukulit sa kanila ay walang imik at namumula ang mga mata na para bang gusto na nilang umiyak. Hawak-hawak naman ng teacher ko yung nagsabing nakita niya yung aswang at kanya itong patuloy na kinakausap. Yung pinag-aaralan pa naman po namin na yon noon ay nag-iisa lang. Isa lang iyong maliit na bahay na may tuturing at hanggang ika-4 lang na baitang doon. Kapag nakatapos ka, ay lilipat ka na sa mas malaking paaralan pero mas malayo rin. Ewan ko po kung meron sa inyong mga tagapakinig na naranasan yung sinasabi ko. Medyo bulubundukin po kasi yung sa amin at malayo talaga sa kabiasnan. Kaya po ganon. At yung kinalalagyan po nung nag-iisa naming paaralan na yon ay nakakatakot din naman talaga. Marami ang nagsasabi na may mga nakikita sila doon at mayroon ding mga nagpaparamdam. Hindi ko lang po matandaan ang eksaktong bilang namin ng mga nag-aaral doon. Pero pinakamarami na siguro ang 25. O baka nga wala pa yata kaming 20 noon. At wala kaming mabilis na paraan noon para masabihan ang mga magulang na sunduin nila ang kanilang mga anak. Kaya kinumbinsi na lang namin sila ng aming guro na walang aswang. At pawang imahinasyon lamang iyon ng isa naming kaklase na para naman talaga sa akin ay baka isang uri lang iyon ng hayop at nabigyan lang niya ng ibang interpretasyon ng kanyang makita. Nung huli ay nakumbinsi nga rin namin sila sa tulong na rin mismo ng kaklase naming nagsasabing nakakita. Binawi niya kasi nung huli ang kanyang mga sinabi dahil sa pangungulit na rin namin sa kanya. Kaya umuwi ang marami sa amin na panatag na ang mga kalooban. Pero yung iba ay panay pa rin ang dikit sa akin at ayaw talagang humiwalay. Lalo na yung mga kaklase kong babae na yung iba pa nga ay nakiusap na ihatid ko raw sila mismo sa kanila. Total naman daw ay madadaanan yung papunta sa kanila pauwi sa amin. Dahil sa naawa naman ako kung kaya pinagbigyan ko sila. Ang problema, dahil sa ginawa kong iyon, ay ako naman ang inabutan ng gabi sa daan. At nag-iisa na lang ako. Mag-isa na lang akong naglalakad pa uwi sa amin. At wala pa naman akong anumang pang-ilaw. Buti na nga lang rin. At mayroong buwan nung mga oras na iyon. Kaya ito na nagsilbi kong tanglaw sa daan. Bago po makarating sa amin ay mayroong burol na aakyatin at pagbaba doon ay sa amin na papunta. Pero malayo-layo pa ang tatahakin pababa.
Sa may bandang ituktok ng burol po na iyon, Sir Pipi, ay mayroong isang malaking puno ng tuog. Di ko po alam kung anong katumpas niyan sa Tagalog. Pero kilala po ang punong iyan doon sa amin at marami po niyan doon. Malaki po na uri ng puno. At dito madalas na nagpapahinga yung mga naglalakbay. Ginagawa nilang pahingahan yung paanan noon dahil sa malilim nga. Pero wala akong balak na magpahinga doon noong mga oras na iyon. Pagkat nagmamadali na nga rin akong makauwi. At bigla talaga akong natigilan nang malapit ko nang sapitin ang bahaging iyon. Pagkat tumambad sa akin ang isang mabalahibong nilalang na may mapupulang mga mata. Noon pa lang ako nakakita ng ganon kalaking hayop sa buong buhay ko. Kaya may pagdududa talaga ako kung hayop pa nga bang talaga na maituturing yung nilalang na aking nakita. Kaya hindi na ako nagpatuloy pa. Pero hindi rin naman ako tumakbo dahil natakot ako na baka pag ginawa ko iyon ay bigla naman ako nitong habulin. Kaya dahan-dahan lang akong umatras at halos ayokong ipalata yung pasimpleng galaw na ginagawa ko. Pero bigla itong umangil. Ang laki ng bibig nito na naisip kong isang kagat lang nung nilalang na iyon ay tiyak na may kalalagyan talaga ako. At nang medyo tumagilid ito at dahan-dahang lumapit, ay napansin kong hindi naman pala balot ng balahibo ang buong katawan nito. At nagtataglay ito ng katawan ng isang tao. Kaya lang pala humulma ito na parang isang hayop ay dahil sa kanyang posisyon at paraan ng paglakad. Kaya nung oras ding iyon ay naging malinaw na kaagad sa akin kung ano yung nilalang na humarang sa daraanan ko. Isa iyong aswang. At katulad iyon sa kwento ng lolo ko. Kung paano inilarawan ng lolo ko yung sinasabi niyang aswang na kanyang nakasagupa nang minsan siyang dumalo sa sayawan, ay gano'n na gano'n ang itsura nito. At kinilabutan na talaga ako ng gusto nang mapansin kong may pingas ang kaliwang tenga nito. Kaya agad na akong tumalikod at kumaripas ng takbo. Nang lingunin ko yung aking likuran ay talaga namang kitang-kita ko yung kapal ng alikabok na aking dinaanan. Hindi po sa pagyayabang, sa lugar po kasi namin ay ako na po siguro ang may tuturing na pinakamabilis na tumakbo. Lahat po ng sumubok sa bilis ko ay wala pong umubra. Kahit pa po minsan paakyat ng bundok hanggang sa pababa ang tatakbuhin, ay hindi po talaga nila ako matalo-talo. Kaya nang mapansin kong malayo na ako ay saka ako huminto. At wala akong nakitang may sumunod sa akin. Hindi na ako sinundan pa ng aswang. Pero doon na ako umuwi noon sa bahay nila lolo. Naisip ko naman na hindi mag-aalala yung mga magulang ko. Pagkat kung minsan ay doon talaga dumediretso at natutulog. Mas malapit-lapit pa kasi iyon ng kaunti kumpara sa bahay namin. At kapag doon ako natutulog, ay inahanda na ko nila lolo ng masarap na ulam kahit paano. Panganay kasi nila akong apo at mahal na mahal nila ako. Pagdating ko kanila lolo, ay naabutan ko itong umiinom ng tuba. Sa bagay, lagi namang ganon. Dahil yun lang ang lipangan ng mga kalalakihan doon sa probinsya namin. Pagdating ng hapon, nag-iinuman talaga sila. Pag may pera ay gin, kapag wala, tuba. Matapos kong magbigay galang sa kanila ni lola, ay kanya akong pinainom ng tuba. Sabik na akong ikwento sa kanya yung naranasan ko
At yung isang bagay na sigurado akong ikagugulat niya. Pero sa tuwing gagawin ko iyon, ay sumisingit si Lola. At nagtatanong tungkol sa pag-aaral ko o di kaya naman tungkol sa amin doon sa bahay. Kaya lagi na lang akong napuputol at nauudlot. Hanggang sa makahanap na ako ng tiyempo at nagsimula na akong magkwento sa kanila. Nang bigla na namang naputol iyon nang may tumawag sa pangalan ni Lolo. Boses iyon ng isa ring matandang lalaki. Kaya biglang tumayo si Lolo at nilabas yung tumatawag. Sabi pa niya bago lumabas ng kanilang pinto, sigurado daw siya na iyan na yung kumpare niyang balikbayan at bakasyonista. Maya-maya ay nakita ko na sila na nasa bungad ng pinto at masayang nagkukwentuhan. Sabi ng lola ko pagdaan niya sa aking likod, pangatlong gabi na raw nitong pumunta sa bahay nila. Gabi-gabi daw nitong dinadayo si Lolo. Bago ito maupo, ay pinakilala ako ni Lolo sa kanyang bisita. At agad naman itong inilahat yung kanyang kamay. Formang-forma ito at halatang mataas na ang antas ng kanyang pamumuhay. Nang abutin ko ang kanyang kamay, ay bigla akong napasok dahil sa sobrang init noon. Kung kaya, napatitig ako sa kanya at natulala talaga ako. Di ko alam kung gaano katagal na hindi nakakilos. Pagkat nakita ko yung isang tenga nito na pingas. At ngumiti pa ito sa akin ng nakakaloko. Sabay sabing napakabilis daw tumakbo ng apo ng kanyang kababata nang tinutukoy niya ay si Lolo. Nang lolo ko naman ay panay din ng tawa at sinasabing marahil daw ay nagkita na kami. Nang biglang sumagot ay yung kababata niya at sinabing nagkita ng araw kami nang siya ay papunta ng kanila lolo, na ang tinutukoy niya ay yung nangyari kanina. Biglang sumenyas yung kaibigan ni Lolo na para bang sinasabi niya sa akin na huwag akong maingay at huwag kong ipagsabi ang nalaman ko tungkol sa kanya. At saka pa lang ito naupo. Nang makahugot na ako ng lakas ng loob ay nagtanong ako kay Lolo tungkol sa ikinukwento at ipinagmamalaki niya sa amin ng mga pinsan ko tungkol sa nakasagupa niyang aswang. Diretsa na itong sumagot at walang paligoy-ligoy na sinabing dinagdagan lang niya ang kanyang kwento para magbukas ang bida. At biglang sumabat sa usapan ng lola ko na sinabing para maging bida hindi sa paningin namin o nino man, kundi maging bida sa paningin niya. Na nung mga panahong iyon pala ay nililigawan ni Lolo si Lola at nagkutsabahan silang magkaibigan. Nagkasundo sila na gagawa ng isang palabas para maging bida ang lolo ko. Nasabi pa nga ng lolo ko kaya raw hindi niya makakalimutan ang nag-iisa niyang pinakamatalik na kaibigan. Dahil kahit malagay pa sa bingit ng kamatayan ang buhay nito, ay kanya iyong ginawa alang-alang sa kanya para sa pag-iibig niya kay Lola. Kaya alam pala nila Lolo at Lola na aswang talaga ito. Pero isa siyang kakaibang aswang. At yung pingas pala ng tenga nito ay mula pa nang siya ay pinanganak at hindi katulad sa kwento ni Lolo na nasugatan raw niya yung aswang, na dahil doon ay panayang hingi niya ng dispensa sa kaibigan at sinabing gusto lang daw niya aliwin kaming mga apo niya. Napanilang naman ang ngiti ng kanyang kaibigan at sinasabing walang anuman iyon. Na biglang sumagi sa isip ko na may nakarating palang aswang sa ibang bansa dahil sa doon na ito naniniraan sa kanyang mga anak. Nasabi nga ni Lolo kanyang kababata at nagbakasyon lang. At napatunayan ko kung gaano nga ito kabait. Hindi lang dahil sa mga ibinigay niyang material na bagay sa akin at pera,
kundi lalong higit yung mga aral na natutunan niya sa buhay na para sa akin ay mas higit pa iyon kaysa sa lahat ng mga ibinigay niya sa akin noon. Katatapos lamang po ng ikalawang digmaan noon at nagsisimula pa lang ang mga tao na mamuhay uli ng normal. Bawat isa noon ay nagsisikap na maibalik ang maayos at payapa nilang pamumuhay. Ang nanay naman noong mga panahon na iyon ay 17 anyos. Nang minsang dumalo sila sa isang lamay, ay may ilang mga bagong mukha siyang nakita. Noong huli ay nalaman niyang kamag-anak pala ito ng namatay. At bali-balitang sila na ang mamamahala ng lupa ng namayapa. Dahil sa ang mga anak nito ay sa Maynila naman naninirahan. Habang nasa burol sila, ay napansin ng nanay ko ang isang binata na panay ang tingin sa kanya. Na sa tuwing mapapasulyap siya dito, ay agad naman itong binabawi ang pagkakatitig na iyon sa nanay ko. Sabi ni nanay ay nakaramdam talaga siya ng pagkailang ng mga oras na iyon. Kalaunan ay nagkakilala din sila at nalaman niyang Felipe pala ang pangalan nito. Niligawan siya ni Felipe at makaraan ng ilang buwan ay ibinigay na rin niya ang matamis na oo sa binata. Mabait naman si Felipe at maraming mga magagandang katangian nito. Ang pagkakasabi pa nga ni nanay, lahat daw ng mga katangian na maaaring hanapin ng isang babae sa lalaki ay na kay Felipe na. Pero walang kamalay-malay ang nanay ko na iyon palang simula ng mga kababalagang babalot sa kanilang buhay. Na ang payapa pala nilang pamumuhay ay mapapalitan ng kaguluhan at mapupuno ng kalungkutan. Isang gabi, matapos na bumisita si Felipe sa kanila, habang kasalukuyang kumakain sila ng hapunan, ay biglang kumahol ang alaga nilang aso. Kaya sinilip ng tatay ni nanay na si Lolo Berting kung sino ang taong dumating, ngunit wala siyang nakita. Kaya nagtaka sila. Sinubukan pang tingnang mabuti ng tatay ni nanay kung ano o sino ang kinakahulan ng aso, pero wala talaga siyang nakita. Nagsalita daw noon ang lola ko na si Lola Milagros na hindi daw maganda ang kutob niya. Sinabi pa nito na, Elena, nagbalik yata ang nobyo mo. Kaya nagtaka si nanay. At sinabing akala ko ba ay walang nakita si tatay na dumating. At nagtanong pa si nanay ng pabiro na bakit naman daw iyon babalik. May naiwan daw ba ito? Sumagot ang kanyang ama at sinabing oo meron at ikaw yon. Nagulat si nanay sa ipinahayag na iyon ng kanyang ama. Dagdag pa ni Lolo Berting ay panahon na raw siguro na dapat na niyang malaman ang totoo, kaya napakunot noo si nanay. Dahil hindi niya maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Pagpapatuloy pa ng kanyang tatay, nung unang beses na magpunta si Felipe sa bahay nila, ay hindi na niya nagustuhan ang itim na kapangyarihan na lumulukob dito. Gulat na gulat si nanay sa kanyang mga narinig. Hindi niya iyon talaga inaasahan. Pero hinayaan lang niya ang kanyang tatay na magpaliwanag. Sinabi ni Lolo Berting kay nanay na may lahi umanong mangkukulam at aswang si Felipe. Sabi ni nanay ay para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig
nang kanyang marinig iyon. Kaya, hindi na rin niya napigilang magtanong sa kanyang tatay kung paano naman daw nito nalaman iyon. Sa halip na sagutin siya, ay hinawakan siya nito sa kamay at dinala sa kanyang silid. Sinabi nito na hintayin siya. Pagbalik ng kanyang ama, ay may hawak na itong makinis na bao sa isang kamay. Medyo nagulat pa si nanay dahil noon lamang siya nakakita ng bao na iisa ang butas, yung tinatawag nila sa probinsya na mata. Umupo sa tabi niya si Lolo Berting at iniabot sa kanya ang bao. Itinuro ng tatay niya kung saan niya dapat itapat at pinasilip sa kanya mula doon sa isang mata ng bao sa siwang ng dingding ng kanyang silid. At halos hindi siya makapaniwala nang makita niyang nasa itaas ng isang puno si Felipe. Ngunit medyo nag-iba ang itsura nito. Mabalasik ang kanyang mukha at para itong pusa na nakatingin sa kanyang silid na tila naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang kunin ng kanyang ama ang bao, ay pinasubukan sa kanyang tingnan muli si Felipe sa puno mula sa siwang ng kanyang dingding, ngunit hindi niya iyon makita. Tumayo si Lolo Berting at may kinuha muli ito sa kanilang kwarto. Pagbalik, ay nagpausok ito habang sinasabayan ng pagbigkas ng mga kataga. Ilang sandali lang ay narinig nilang mag-anak ang pagkaluskos ng mga dahon mula sa puno at nasundan ng malakas na yabag na halata mong may tumalon mula sa itaas. Tinanong ni nanay ang kanyang mga magulang kung paano nila natutunan ang ganon. Dahil sa edad niyang iyon, ni minsan ay hindi niya nakita na ginawa iyon ng kanyang mga magulang. Sinabi nila Lolo Berting na iba na raw kasi pag pamilya na ang pinag-uusapan. Sabi pa ni Lolo, noon lang naman daw kasi hinihingi ng pagkakataon na gamitin nila ang nalalaman. Na ipinaliwanag pang mabuti ni Lola kay nanay na ang ibig daw sabihin ni Lolo, dati ay payapa naman at tahimik ang kanilang lugar. Pero buhat nang dumating ang mag-anak nila Felipe, ay kinailangan na nilang mag-ingat dahil sa may bantana ng panganib. Dahil sa ang lahi nga nila ay tumatahak sa daan ng kadiliman. Sabi pa ni Lolo Berting, yun daw ang dahilan kung bakit binigyan niya si nanay ng panyo at panyeta. Hindi daw mga ordinaryong kagamitan iyon. Iyon ay proteksyon niya mula kay Felipe at sa iba pang mga masasamang elemento. Sabi naman ni Lola Milagros, kaya nga daw sa gabi ay sinusubukan daw siyang balikan ng kanyang nobyo. Dahil sa alam nitong hindi niya suot ang kanyang mga pangontra. Dahil sa siguradong tatanggalin niya ito sa kanyang pagtulog. Pero nagtatakang naitanong daw ni nanay noong oras na iyon kung bakit naman iyon gagawin ni Felipe sa kanya, gayong nagmamahalan sila. Sinabi ng kanyang mga magulang na hindi rin nila alam. Tanging ang nobyo lamang niya ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Sabi pa ni Lolo Berting, gustuhin man daw nilang pigilan siya kaagad ay hindi nila magawa. Dahil sa una, ay ayaw nilang masaktan siya. At baka makaramdam si nanay na parang masyadong pinaghihigpitan. Pangalawa, hindi pa rin nila isinasantabi ang posibilidad na maaari pang magbago ang mga ito. Kung kaya binigyan na lamang siya ni Lolo ng pangontra. Para pag siya ay wala sa kanilang paningin o kaya naman ay wala sa bahay, ay panatag silang ligtas pa rin si nanay. Nung oras na iyon ay sinabi din ni Lola
na ilang buwan na lang ay kanila nang ituturo kay nanay ang lahat ng kanilang nalalaman. Dahil sa siya ay magdi-18 na. Simula noon ay nabawasan ang tiwala niya kay Felipe. Bukod doon ay nakakaramdam na siya ng takot. Iniwasan na niya ito. Pero hindi niya maitatanggi na may nararamdaman pa rin siya para sa dating nobyo. Makailang beses nagpunta si Felipe sa kanila pero iniiwasan nito ni nanay at hindi niya talaga hinaharap. Si Lolo Berting na ang nagpaliwanag dito at sinabing alam na rin niya ang dahilan kung bakit umiiwas na sa kanya si nanay. Ang buong akala nila nanay ay tinanggap ni Felipe ng maluwag ang pagkakaiba nila, ngunit hindi nagustuhan ni nanay ang ginawa nito. Nang bigla na lamang magkasakit si Lola Milagros. At bago magkasakit si Lola, kwento ni nanay, ay ginubat sila ng 4 na aswang. Ang sinasabi po sa kanila na ginubat ay pinasok po ang bahay. Nakatulog na daw po si nanay nung gabi na iyon. Nang bigla na lamang nagkalampagan sa may kusina nila. At narinig niya ang boses ni Lolo Berting, kaya napabalikwas siya at mabilis na napatayo. Nagkagulo na pala at naghabulan. Nawasak ang pintuan nila sa kusina. Kitang-kita niya ang dalawa habang tumatakbong palabas. Tirik ang mga buhok nila at maitim ang mga balat. Hindi niya gaanong nakita ang mga mukha dahil sa nakatalikod na sa kanya at nagmamadaling tumakas. Nang sundan niya si Lolo, ay nakita pa niya na may 2 pang naroon sa labas. Mabilis na tumakbo ang mga iyon palayo na sa palagay ni nanay ay natakot dahil sa balaraw ni Lolo. Kwento ni nanay, nung gabi pa lang iyon, ay nagising si Lolo nang maramdaman na may nasa silong ng bahay. Nang maupo si Lolo, ay agad daw nitong nakita ang mahabang dila na isinuhot sa siwang ng kanilang sahig, habang ang dalawa ay papasok na sana sa kanilang silid mula sa kusina. Mabilis daw nitong kinuha ang balaraw na nasa ilalim ng kanyang unan. At doon na nagsimulang nagmadali ang mga itong makalabas ng bahay. Sayang nga lamang daw at hindi niya natagpas ang dila ng isa na nasa silong dahil mabilis na hinugot ng aswang iyon. Nang makitang kumintab na ang kanyang patalim. Sabi ni nanay, ay halos umabot din ng 1 linggo na naratay si Lola Milagros sa banig bago tuluyang napagaling ni Lolo. Dahil sa nangyaring iyon, ay tuluyan nang lumayo ang loob ni nanay kay Felipe. At hindi pa doon nagtapos ang lahat. Kanila namang kinulam si Lolo Berting. At ramdam nila nanay na gusto talaga ng mga ito na patayin na ang kanyang mga magulang. Buti na lang nung mangyari iyon, ay may nalalaman na si nanay dahil sa nakapagdiwang na siya ng kanyang 18 kaarawan. Kung kaya may katuwang na si Lola Milagros sa panggagamot kay Lolo. At doon na nagsimula si nanay na makaramdam ng hindi lang basta galit, kundi puot sa mag-anak nila Felipe. Yung dating magkasintahan, nung mga panahon na iyon ay isa ng mortal na magkaaway. Kwento pa sa akin ni nanay, wala siyang sinasayang na panahon noon. Tuwing may pagkakataon, ay nag-aaral siya ng iba't ibang kaalaman. Dahil sa gusto na niya talagang mawakasan na ang kasamaan ng pamilya nila Felipe. Ang masakla pa ayon kay nanay, may pangyayari umano na siniraan sila ng mga ito sa kanilang mga kababaryo. Na matapos bigyan ng sakit ang mga kalapit nila, ay kanila ring ginamot
at ibinintang sa pamilya nila nanay ang kagagawa ng mga ito. Iyon ang panahon ayon kay nanay na talaga namang napakahirap para sa kanila. Dahil sa halos iniwasan na nila ang lahat ng tao sa kanilang lugar. At kung maaari lang ay hindi na lumabas pa ng kanilang bahay. Dahil sa kahit anong paliwanag ang kanilang gawin, ay mas pinaniniwalaan pa ang mga bagong salta na pamilya nila Felipe, na mas pinanigan pa ang mga dayo kaysa sa kanila ng mga lehitimong taga roon at tubo mismo sa lugar. Ang dahilan kung bakit ganoon ay nagpapakita kasi ang mga ito ng kapaimbabawan sa kanilang mga kababaryo. Sa madaling salita, may napapakinabang kasi na material. Pero hindi nawalan sila nanay ng pag-asa. Walang araw na hindi niya hiniling at ipinanalangin ang araw na maihahayag din ang katotohanan at lalabas ang totoong kampon ng kasamaan. Isa pang pangyayari na hindi makalimutan ni nanay ay nang tambangan si Lolo Berting nang minsang galing ito sa kanilang taniman. 3 aswang na nag-anyong malalaking aso ang tumambang sa kanya at tumabol. Narinig na lang nila nanay ang malakas na boses ni Lolo sa Tagaytay. Ang Tagaytay po na tinatawag sa kanila ay yung bandang itaas ng bundok. Kaya mabilis nilang pinuntahan si Lolo at nagkasalubong sila sa daan. Sa unang pagkakataon, sabi ni nanay, ay nakita niya kung paano magpalit anyo sa isang iglap ang aswang. Mula sa pagiging aso nito, ay nakita niya nagbalik sa anyong tao at lumis ng daan ang mga ito matapos niyang umusal ng orasyon. Nang idaos naman ang kapistahan ng kanilang baryo, ay naganda din sila nanay. Sabi niya, medyo malungkot nga lang dahil sa hindi na nga sila nakikilahok pa sa mga okasyon sa kanilang lugar. Pero maaga pa ay pumunta na ang isang kumpare ni Lolo Berting. Matahalik niya itong kaibigan at kababata. Kung kaya tanging ang pamilya lang yata nito ang hindi naniniwala sa ipinapakalat na paninira sa kanila ng mag-anak ni Felipe. Kasi sabi ni nanay, kahit yung mga mismong kamag-anak namin noon ay napaniwala ng pamilya nila Felipe, lalo na at walang alam tungkol sa kaalaman ni Lolo Berting na kanya lamang ibinahagi kay Lola Milagros. Nagpunta ang kumpare ni Lolo Berting upang imbitahan sila sa bahay nito. Dahil sa pinaka-plaza kung saan malapit ang bahay niya, ay magkakaroon ng mga palaro at programa na tradisyong ginagawa sa kanilang baryo tuwing araw ng pista. Nagatubili ang mga magulang ni nanay dahil nga sa ayaw na nilang makisalamuha pa sa mga tao doon sa kanilang lugar. Ngunit mapilit ang kumpare nito at maging si nanay ay kinumbinsi niya si Lolo na magpunta na sila para patunayan sa mga tao na wala silang dapat ikahiya at wala silang anumang itinatago. Sa madaling salita ay nagpunta po sila nanay. Nang naroon na sila ay nakita nga ni nanay ang pamilya ni Felipe na siya naman niya talagang inaasahan. At bumibida ang mga ito na talaga namang pumapapel. Naakala mo ba ay kung mga sino at lehitimong taga roon sa kanila? Sa galit ni nanay ay hindi daw niya maialis talaga ang pagkakatitig sa dating nobyo at sa mga magulang at kapatid nito dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Nang mapansin siya ni Felipe ay tinitigan siya nito at tila nagmamalaki na para bang nakuha ang pagkababae niya gayong kahit halik ay hindi naman ito naka-score kay nanay. At napakahambog daw talaga na nasabi ni nanay sa kanyang sarili na buti na lang at maaga pa ay nalaman na kaagad niya ang tunay na kaliskis at kulay nito. Lumipas ang mga oras at nagsimula na nga ang mga programa at palaro. Masaya ang lahat ng naroon
Kahit saan mo igala ang iyong paningin, ay makikita mong may mga umpukan na nagkakainan at nag-iinuman. Sabi pa ni nanay, ay walang-wala umano ang mga kapistahan na ipinagdiriwang ngayon kumpara noon. Talagang pinaghahandaan umano ito at may mataas na pagpapahalaga ang mga tao. Dahil nga sa may kinalaman ito sa kanilang pananampalataya. Naroon lang daw siya sa bintana ng bahay ng kanyang ninong at doon nanonood. Nang pababa na ng bahay, ang kumpare ng tatay ni nanay, ay tinanong niya ito kung saan pupunta. Sinabi nito na makikipag-inuman na dahil sa kanya na raw natapos ang mga gawain kung kaya hindi na raw magagalit ang ninang niya. Pagbibiro pa nito. Itinuro niya sa kanyang ninong ang isang umpukan ng mga nag-iinuman at sinabing ano kaya ang kanilang iniinom dahil sa mukhang masarap, sabi ni nanay. Sumang-ayon naman ang kanyang ninong at sinabi sa kanyang hayaan daw niya at kanyang aalamin kung ano iyon at kung masarap nga bang talaga ang kanilang pinagsasaluang inumin. Pinaalalahanan niya ang kanyang ninong na mag-ingat at may iniabot siya dito. Nang magtanong ang kanyang ninong kung para saan iyon, ay may ibinulong siya dito. Umalis sandali si nanay sa harap ng bintana at pinuntahan ang kanyang ninang. Kinausap na rin niya sila lolo at lola. Pagkatapos, ay bumalik na siya sa may bintana. Nakita niyang naroon na ang kanyang ninong. Agad itong pinaupo ng mga kalalakihang naroon. At di nagtagal ay tumatagay na rin ito. Patuloy lang si nanay na nagmasid. Makalipas ang halos mag-iisang oras, ay nagkaroon ng komosyon. Agad na tinawag ni nanay si Lolo Berting at sinabing umpisa na. Magkasamang pumunta sila nanay at lolo kung saan naroon ang kanyang ninong. Pagdating nila roon ay nakatayo na ang mga ito at marami ng tao ang nag-uosyoso. Nakatakbo si Felipe at tatay nito habang ang nanay at isang kapatid naman ni Felipe ay hindi magawang makalabas nang mag-umpisa ang komosyon dahil sa ibinalagbag na walis sa pintuan ng bahay kung saan sila inimbitahan. At nakita ng mga tao ang kakaibang ikinilos ng mga ito. Saksi sila kung paanong hindi mapakali at parang nangangati ang mga ito na hindi malaman kung uupo ba o tatayo. At nang simula ang hagisan ng mga ginayat na luya nila Lola Milagros at ninang ni nanay, ay tuluyan ng nagkamot ang mga ito sa harapan ng maraming tao. At nakita nilang nagsitayuan ang kanilang mga buhok na nung huli ay tila hindi na nakayanan at tumalo na sa bintana upang makatakas. Matapos iyon, makalipas lamang ang ilang araw, ay nabalitaan nilang umalis na ang mga ito at nagbalik na sa kanilang probinsya. Hindi nila kinaya ang sobrang kahihiyan at nabisto kung sino talaga ang tunay na aswang at mangkukulam na nasa kadiliman. Una kasing nabisto ang mag-amang Felipe at Rodeng. Alam kasi ni nanay na ang mga mangkukulam ay likas din ng mga manlalason. At iyon pa nga ang ginawa nilang paraan noon na kanilang nilason ang mga kalapit para magpagamot sa kanila. Na kanila namang ibinintang ang panlalason at pangkukulam kanila nanay. At alam din ni nanay na hindi makakatis ang mga ito na hindi gawin ang bagay na iyon, lalo pa nga at piyesta. Siguradong susumpungin ang mga ito at bubulong ang mga masasamang espiritu ng mga ito sa kanila. Kung kaya gumawa siya ng paraan para doon mismo pumunta sa umpukan
nila Felipe at ng tatay nito ang kanyang ninong. Ngunit kanya itong binigyan ng tawas na kanya iyong dinasalan. At tinuruan ang kanyang ninong na kapag iyon ay umawas, siguradong may lason at orasyon ang itinagay sa kanya. At nangyari nga ang kanyang inaasahan. Kaya kinausap na rin niya sila lolo at lola, pati na ang kanyang ninang, sa mga maaaring mangyari at kung ano ang kanilang gagawin para mapatunayan na sa huling pagkakataon at maihayag ang totoong pagkatao ng mag-anak nila Felipe.